Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikatlong yugto ng ating kwento. Ang nakaraan. Hindi inaasahan ni Jaisel na ipagtatanggol siya ni Jared laban sa paninira sa kanya ni Bea. Bago tuluyang mailabas ni Carlos si Bea sa lugar na iyon, ay muli nitong sinulyapan si Jaisel na puno ng pagkapuot at saka malakas itong muling nagsalita. Kahit na nagawa mong mapaalis ako ngayon sa lugar na ito, huwag mong isipin na patuloy mong mapapagtakpan ang katotohanang natulog ka kasama ang isang lalaki. You cheated on Jared bago pa man kayo maikasal at lalabas ang totoo sooner or later. Nonsense! Hindi naman talaga nakasama ni Ted si Jaisel sa hotel na iyon. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Umuusok sa galit na sabi ni Macy habang lumalakad ito papasok ng entrance ng lugar na iyon. Hawak nito ang ilang larawan at materials at saka magalang na iniabot iyon kay Jared. Mr. Leviste, ito po ang impormasyong nakalap ko. Sinadya nilang pagplanuhang i-frame up si Jaisel. Pero wag po kayong mag-alala. Bagaman at nakainom si Jaisel ng gabing iyon, nagawa pa rin niyang masaktan at masugatan si Ted at saka siya tumakbong palabas sa hotel. Sa nakaraang 2 araw ay tinutulungan nito si Jaisel na mag-imbestiga tungkol sa mga pangyayari ng gabing iyon. At sa kabutihang palad ay nakarating siya sa ceremony sa tamang oras. Putlang-putla naman ang mga oras na iyon ang mukha ni Marco. Pakiramdam niya ay nawala na ang reputasyong iniingatan ng kanyang pamilya. Tiningnan ni Marco si Jaisel na minsan ang hinamak ng kanyang pamilya. Subalit ng mga sandaling iyon ay nakahawak ito sa braso ni Jared, anak ng pinakamakapangyarihang angka ng bansa at kasalukuyang CEO ng Leviste Group of Companies. Napakamakapangyarihan at maimpluwensya ni Jared at kailanman ay hindi maaaring makipagkumpetensya si Marco dito. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikatlong yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Nasa gilid ng elevator noon si Macy at parang in love nitong pinagmamasdan ang napakagwapong mukha ni Jared. Maya-maya ay bumulong ito kay Jaisel. Napakagwapo talaga niya, no? Para siyang knight in shining armor mo kanina habang pinagtatanggol ka niya. Hindi ko maiwasang kiligin. Huwag mo na lang kayang ituloy ang iniisip mong pag-urong sa engagement nyo. Tumigil ka nga dyan kung ano-anong iniisip mo. Saway ni Jaisel kay Macy. Simula nang pumasok sila sa loob ng elevator, nanatiling malayo ang distansya ni Jared kay Jaisel. Ang magandang hubog ng katawan nito ay nakakapagdulot ng intimidasyon sa sino mang mapalapit sa kanya. Agad na naunawaan ni Jaisel na ang ginawa nitong pagtatanggol sa kanya kanina ay palabas lamang nito para sa publiko. Siya kasi ang kinikilalang fiancé nito ng sandaling iyon. Ayaw nang isipin pa ni Jaisel ang tungkol sa bagay na iyon. Kaagad niyang binago ang paksa ng usapan at nagtanong siya kay Macy sa mahinang boses. Nalaman mo na ba kung sino yung lalaki nung gabing yon? Dahil doon, muling naalala ni Jaisel ang lalaking iyon. Upang hindi siya mahuli ni Jared at upang maisalba niya ang kanyang sarili, ang tanging paraan ay dapat na mauna siyang malaman ang identity ng lalaking iyon. Umiling si Macy at saka nagsalita. Wala akong mahanap na lead upang makilala kung sino siya. Pero nalaman kong may isang importanteng tao na nagpapahanap sa'yo. May kutob akong siya din ang taong iyon. Biglang kinilabutan si Jaisel sa kanyang narinig. Ang ibig bang sabihin noon ay maaaring makita siya ng taong iyon anumang oras? Pero wag kang mag-alala. Ang surveillance video sa hotel na iyon ay nasira ng gabing iyon. Mahihirapan ang taong iyon na mahanap ka.
May oras ka pa upang mapaghandaan kung paano mo siya haharapin. Pinanlakihan ng mata ni Jaisel si Macy. Bakit ba hindi nito agad sinabi sa kanya ang lahat ng iyon? Naroong halos mahimatay na siya sa takot. Agad naman siyang kinindatan ni Macy at ngumiti. Bakit ba hindi mo na lang samantalahin ang pagkakataong ito na maging fiancé ka ni Jared? Bakit hindi mo na lang totohanin at panindigan na ikaw ang tunay na fiancé niya? Sa proteksyon na maaari niyang ibigay sa iyo at sa kapangyarihang meron siya, hindi na siguro maiisipan ng taong yun na guluhin ka pa. Mahinang bulong nito kay Jaisel. Tiningnan ni Jaisel si Jared. Kahit pa nga likod lamang nito ngayon ang nakikita niya, napakaganda pa rin noong pagmasdan. Nakakaakit pa rin iyon at sino mang makakakita at titingin dito ay tiyak na matitigilan at matutulala. Sa nakikitang ekspresyon ng mukha ni Jaisel ng mga sandaling iyon, alam ni Macy na nag-iisip ito kaya nagpatuloy itong kumbinsihin si Jaisel. Jaisel, alam mo naman sigurong walang ibang babae si Jared. Ikaw bilang fiancé niya ngayon, nasa iyo na ang lahat ng pagkakataon para samantalahin ito. Napakalaki ng tsansa mo. At kung susubukan mong gawin iyon, pwede kitang tulungan para makakuha ng isang uri ng drugs. Sinisiguro ko sa iyong mabubuntis ka ni Jared bago pa kayo maikasal. Dagdag pang sabi ni Macy. Gagamitan ko ng droga si Jared? Biglang pinamulahan ng pisngi si Jaisel sa isiping iyon. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi naman kaya sobrang daring naman noon? Bigla niyang hinablot ang kamay ni Macy at sinaway niya ito sa pagsasalita. Subalit nagulat si Jaisel ng mga sandaling iyon dahil biglang lumingon sa kanila si Jared na noon ay nakatayo sa harap nila. Ang malalim nitong mga mata ay tuwid na nakatingin sa kanya. Saglit na hindi nakakilo si Jaisel. Narinig kaya nito ang sinabi ni Macy? Agad na napayuko siya at hiniling na sana'y maglaho na lang siya ng mga sandaling iyon. Lumapit ka dito, sabi ni Jared sa mababang boses. Hindi na sinubukan pa ni Jaisel na tingnan si Jared. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Anong problema? Mahinang tanong ni Jaisel. Nandito na tayo. Pagkaraan ay sagot ni Jared sa kanya na wala man lang kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos noon ay tumayo ito sa tabi niya at ikinilo nito ang kanyang braso. Marahan namang napahakbang si Jaisel. Sa kanya na-realize na naroon nga pala sila para sa kanilang engagement. Napakaraming tao siguro ang naghihintay sa kanila. Mabilis niyang inalis ang maraming isipin sa utak niya. Agad niyang ikinawit sa braso ni Jared ang kanyang kamay at tumayo siya sa tabi nito in a proper manner. Hanggang sa marating nila ang top floor. Agad na nagbukas ang elevator. Nang makalabas sila sa elevator, may dalawang hilera ng mga kababaihan ang nag-welcome sa kanila. Nakatayo ang mga ito ng may paggalang at ang bawat isa sa mga ito ay may hawak na basket na punong-puno ng pulang petals ng mga rosas. Ang ground naman ay nababalutan ng mga puting petals at ang buong kapaligiran ay nadedekorasyon na ng mga bulaklak. Napakaganda ng kabuuan niyon at napaka-romantic. Iyon ang pinapangarap na engagement ni Jaisel. Hindi niya inaasahan na mararanasan niya iyon sa ganoong paraan. Jaisel considered that as a very memorable experience. Agad namang nagpakita ng napaka-eleganteng ngiti si Jaisel. Pagkatapos ay sumunod siya kay Jared at lumakad ng papasok sa venue. Ang pamilya ni Jared ang naghanda ng event na iyon. Napaka-engrande noon pero napaka-istrikto. Nang matapos na ang lahat ng seremonyas tungkol sa engagement, nakaramdam ng pagod si Jaisel. Marami sa mga bisitang naroon ang lumapit sa kanila upang batiin sila at makipag-toast. Kaya kinailangan ni Jaisel na manatili at i-entertain ang mga ito. Subalit napakarami ng mga ito. Kahit na patikim-tikim lang ang ginawa ni Jaisel sa wine, ay nahirapan ito
at makaraan lang ang ilang sandali ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Jaisel, okay ka lang ba? Namumula ka, marami ka bang nainom? Agad na tanong sa kanya ni Madam Dolly, ang lola ni Jared na noon ay nakaupo malapit sa kanya. Napansin agad nito si Jaisel kaya kaagad itong nagtanong at nag-alala. Ang guest na noon ay magpo-propose sana ng toast ay agad ding napahinto. Grandma, okay lang po ako. Tumango si Jaisel at sinikap niyang maging normal ang kilos. Sa mga oras na iyon, ayaw niyang maantala ang ceremony dahil sa kanya. Agad na bumaling ang matanda kay Jared at kinausap ito. Samahan mo muna si Jaisel, dalhin mo siya at hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Utos nito kay Jared. Sasamahan ako ni Jared para magpahinga? Bulong ni Jaisel sa kanyang sarili. Nagulat siya sa narinig na sinabi ng lola ni Jared. Agad siyang umayos at mabilis siyang sumagot. Hindi na po kailangan, kaya ko naman pong mag-isa. Halika na. Putol ni Jared sa sinasabi niya. Agad itong tumayo. Bagaman at wala ito kahit na anong ekspresyon, nais nitong samahan si Jaisel. Bahagyang nasorpresa naman si Jaisel. Hindi siya nito tinanggihan. Pagkaraan noon ay tumingin siya kay Madam Dolly at agad niyang naunawaan ang dahilan. Ito ang magpapasya para sa engagement nila. Sinasabing sobrang inirerespeto ni Jared ang kanyang lola. Kaya nga ito pumayag at nagkunwaring engage siya kay Jaisel upang hindi ma-disappoint ang matanda. Grandma, mauuna na po kami. Magalang na sabi niya dito. Sa kanya ibinaba ang glass ng wine at saka siya naghanda para umalis. Subalit dahil sa sobrang tagal na niyang nakatayo, namanhid na ang kanyang mga paa. Nang sinubukan niyang humakbang ay nawalan siya ng balanse at natumba siya kay Jared. Walang intensyon si Jared na tulungan si Jaisel. Susubukan pa sana nitong umiwas, subalit napansin nito ang kanyang lola at mabilis nitong nasalo si Jaisel. Natumba si Jaisel sa mga bisig ni Jared. Agad na natakluban ng magandang hubog ng katawan nito ang mukha niya. Nasaglit na nagpatigil ng tibok ng kanyang puso. Nakatingin ito kay Jaisel at tinanong siya in a deep voice. Kaya mo pa bang lumakad? Oo, kaya ko pa. Mabilis namang tugon ni Jaisel dito. Bagamat nahihirapan ay pinilit ni Jaisel na makatayo mula sa mga bisig ni Jared. Subalit ang epekto ng alkohol sa kanyang katawan ay nakapagpahina sa kanya. Anumang pilit ang gawin niya, hindi niya magawang makaalis sa mga bisig nito. Sa halip ay lalo siyang napahilig dito. Napakalambot ng balat nito at bahagya iyong kumikiski sa kanyang katawan at nakakapagdulot iyon ng kakaibang init kay Jared at may kung anong kakaibang pakiramdam siyang nadama kung saan. Nasorpresa si Jared. Hindi na mabilang na babae ang sumubok na akitin siya sa mga nagdaang taon. Subalit sa iisang babae lamang siya naging interesado. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito. Bigla niyang naalala na naroon din si Jaisel sa Rose Hotel ng gabing iyon. Naningkit ang kanyang mga mata. Mabilis niyang niyakap at pinangko si Jaisel. Nagulat naman si Jaisel sa ginawa nito. Hindi siya makapaniwalang napatingin sa gwapo nitong mukha. Nananaginip ba siya? Wow, napaka-romantic naman niya. Iba't ibang komento ng paghanga ang narinig nila mula sa mga naroon. Ang lahat ay kinilig sa naging aksyon ni Jared. Komento naman ng pagkainggit at galit mula sa ibang babaeng naroon ang narinig ni Jaisel. Pumasok si Jared sa kwarto at inilapag si Jaisel sa sofa. Hindi agad nito iniwan si Jaisel. Sa halip, ay nanatili itong nakatayo sa harapan ni Jaisel at mataman siyang pinagmasdan nito. Bahagyang nakainom si Jaisel pero nasa katinoan pa naman ang kanyang pag-iisip. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang sa ginawa ni Jared na pagtitig sa kanya, kaya mahinahon siyang nagtanong dito. Mr. Leviste, is there anything I can do for you?
Tiningnan siya nito ng diretso sa kanyang mga mata na animoy nagsisiyasat. Ano pa ang ibang nangyari sa'yo ng gabing iyon sa Rose Hotel? Natigilan si Jaisel at kaagad siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Bakit ito biglang nagtatanong sa kanya ng tungkol doon? Iniisip kaya nitong nagsisinungaling si Macy? Pero ayaw niyang may ibang makaalam ng nangyari sa kanya ng gabing iyon. Lalo na si Jared na hindi naman niya gaanong kilala pa. Agad siyang napailing. Wala nang iba pang nangyari. Napapikit si Jared nang makita nito ang pagkabalisa sa mga mata ni Jaisel. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsasabi ako ng totoo. Sinikap ni Jaisel na manatiling kalmado ng mga oras na iyon. Matalim ang mga matang tinitigan siya ni Jared na animoy alam nitong nagsisinungaling siya at gusto nitong umamin siya sa tunay na nangyari ng gabing iyon. Marahil nga ay nagkataon lamang na naroon din si Jaisel sa parehong hotel, subalit hindi maaaring mangyaring nagkataon din lamang na ang katawan niya ay magre-react kay Jaisel. Hindi niya maaaring paniwalaan na nagkataon lang iyon. Isip ni Jared. Kung hindi mo sasabihin sa akin, I'll verify it myself. Pagkaraan ay muling sabi nito kay Jaisel. Verify what? Nalilitong tanong ni Jaisel. May kung anong panganib na nadama si Jaisel nang subukan ni Jared na lumapit sa kanya. Nagmamadali niya itong itinulak palayo. Mr. Leviste, pag-usapan natin ito. Pagkaraan ay sabi niya. Subalit hindi siya nito pinansin. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at inilagay iyon sa may ulo niya. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang bewang gamit ang isa nitong kamay. Natigilan si Jaisel. Napakainit ng mga kamay nito na noon ay nakahawak sa bewang niya. Parang nakakapaso at nakakasakit sa balat niya iyon sa sobrang init. Hindi ba't sinabi nito sa kanya na hindi ito interesado sa kanya at ang nais lang nito ay magpanggap tungkol sa kanilang engagement? Anong ginagawa nito ngayon? Jared, hindi pa siya natatapos ng pagsasalita, narinig niya muling nagsalita si Jared. Napakapayat mo, sabi nito habang hawak ang bewang niya. Para maisuot niya ang dress na iyon, kinailangan niyang magsuot ng corset para mapanatili ang kanyang slim figure. Subalit parang hindi iyon nagustuhan ni Jared. Napatingin naman ito sa dibdib ni Jaisel. They are huge. Hindi kaagad nakasagot si Jaisel. Naglagay siya ng foam sa mga iyon para mas magmukha itong malaki. Pero sa natural niyang sukat na kapbi, hindi naman iyon masamang tingnan kahit hindi niya lagyan ng foam. Dahil sa paulit-ulit na pagpunang natatanggap niya tungkol sa kanyang figure, nais sana ni Jaisel na may patunayan. Subalit nang magtaas siya ng tingin, nakita niya ang gwapong mukha ni Jared na sobrang lapit na sa mukha niya. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, nararamdaman na niya ang hininga nito. Saglit na huminto ang tibok ng puso ni Jaisel. Hahalikan ba siya nito? Body shaping ang suot na gown ni Jaisel ng sandaling iyon. Sadya itong nahahapit para mabago ang korte ng kanyang katawan. Iba ang size ng katawan nito mula sa babaeng iyon nung nakaraang gabi. Naisip ni Jared. Hindi niya mawari ang figure ng katawan ni Jaisel ng mga sandaling iyon, pero maaari niya itong halikan. Nang gabing iyon, ang labi ng babaeng iyon ay animoy cherry. Mapupula iyon at napakatamis. Kaagad na naadik siya doon matapos lang ang isang halik. Unti-unting lumapit si Jared kay Jaisel at dahan-dahan niyang inilapat dito ang kanyang mga labi. Subalit hindi maiwasang maamoy niya ang rose scent na iyon. Ayaw na ayaw ni Jared ang mga babaeng may rose scent. Agad nitong pinakawalan si Jaisel at inutusan niya ito. Go take a shower. Take a shower? Nalilitong tanong ni Jaisel dito. Ginawan siya nito ng ganoon tapos ngayon ay pinagsha-shower siya nito. Hindi kaya gusto nitong mabilis siyang umiling. Hindi na, babalik na lang ako doon at mamaya na lang ako magsha-shower. Miss Jaisel,
Pagkatapos mong mag-shower, may ipapagawa ako sa'yo. Sa nakikita ni Jared, hindi nito naunawaan ang kanyang intensyon. Kaya nagbigay siya ng explanation, bagay na hindi niya laging ginagawa. Subalit ang mga sinabi ni Jared ay lalong nakapagdulot ng pag-aalala kay Jaisel. Hindi ba't isang bagay lamang ang maaaring mangyari pagkatapos mag-shower? Lalo pa at sila lamang dalawa ang tao sa kwartong iyon. Pag-aalala sa isip ni Jaisel. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano nga kaya ang binabalak na ipagawa ni Jared kay Jaisel? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At syempre, bago po ako magpaalam ay magsha-shoutout po muna ako. Ayun. Shoutout po kay Ma'am Lea Bersoto. Shoutout din po kay Nicomeda Atehera from UAE. Evelyn Togonon of Dubai. Shoutout din po to Ma'am Janice Lonhas of Qatar, Ma'am Marisa De Toito, Ma'am Marilu De Ocampo, shoutout po, Ma'am Edna Galvez, Ma'am Menita Dewata, Ma'am Harna Baduli, Ma'am Judy Char, shoutout po sa inyo, Ma'am Ronilyn Bacurayo, Lou Pineda of UAE, shoutout po sa inyo dyan sa UAE, Ma'am Rowena Menidal, Ma'am Daisy Machitar, shoutout po sa inyo. Ma'am Sir James Peter Judilia, ayun, shoutout po. Ma'am Delia Kinyain, Emeline Bantilio, Ma'am Lydia Landicho, ayun, shoutout po sa inyo. Shenas TV, ayun, shoutout po. Ma'am Nelly Gallo from Canada, ayun, Ma'am Nelly, shoutout po sa inyo dyan sa Canada and to your family po. Ma'am Margarita Lagumbay, Mirna Balin, Ma'am Naranjulus, Ma'am Shirley Nueles, shoutout po sa inyo. Ma'am Teresita Arevalo, Ma'am Benny Yaon, shoutout po. Shoutout din po kay Vladimir Casimo, Ma'am Jen Naral, Alice Manggubat. Shoutout din po kay Ma'am Rosalinda Kuray, Maribel Pe of Japan. Ayon, sa mga kababayan po natin dyan sa Japan. Shoutout po sa inyo. Ma'am Andrea Jeva of Cebu, Ma'am Edita Capiendo, Ma'am Esther Ordaniza, Ma'am Sapphire, ayan, shoutout po sa'yo, Miss Sapphire, Ma'am Deborah Valdez of Singapore, ayan, shoutout po sa inyo dyan sa Singapore, especially po kay Ma'am Deborah. Ayan, shoutout din po kay Ligel, Woaini Istoryang Pantasya, shoutout po. Ma'am Zosima Bohol of Sydney, Australia. Ayon. Ma'am Zosima Bohol, shoutout po sa inyo dyan sa Sydney, Australia. Ayon. Ma'am Joan Suelto, Ma'am Irene Pascual, Ma'am Gloria Abejero, Marizel Varona, Patrick Kalinga, and to Ma'am Raquel Kalinga. Ayon, shoutout po sa inyo. Ma'am Mary Ann Sibayan, Blue Rose 09, Ma'am Fe Navares, and Ma'am Merlin Soria of Hawaii. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and thank you po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Twin TV Stories. Ayan. And please don't forget to like po our videos, share, at dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe po. Ayan. I have an announcement po. Maikling announcement lang po. Kung meron po kayong mga kwento na nais nyong ibahagi sa amin, I am inviting all of you po to share it with me, your own stories. Just send it po on my email address. Ilalagay ko din po yung link ng email address ko sa community post at sa video na ito. And ayun. And special mention nga po pala dun sa other channel ko, Limitless Channel. Ayun. Paki-subscribe na din po. Ano po? Ayun. And feel free po to send me your own stories at susubukan po nating i-share po yung mga papadala nyo pong stories. Ano po? Ayun. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Sometimes, the bad things that happen in our lives put us directly on the path
to the best things that will ever happen to us. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.